Kaya dahil kulang po sa mga pangunahing pangangailangan ng ilan nating mga kababayan dito, kumakapit na sa patalim. Ang ilan paraan na lang para makakuha ng krudo at makakain. May live report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, tama ka dyan. Kapit sa patalim. Ito ang dahilan at katwiran ng ilan nating mga kababayan, yung mga biktima ng bagyong Yolanda. Kaya kahit alam nilang labag sa batas, patuloy pa rin nilang ginagawa. Narito po ang aking report. Sa tindi ng pangangailangan, para-paraan na ang mga tao para lang mabuhay. Sa gasoline station na aming nadaanan, mahaba ang pila ng mga tao. Pero hindi para bumili ng krudo, kundi kumuha ng walang bayad. Wala namang magawa ang mga pulis. Wala ba kayo mabilan? Ha? Walang mabilan, gatsan. Wala. Malayo. Saka Urmok, wala na. Katbalogan, wala na. Kasi wala na kayong pagkain, wala kayong bigas palang bahay, walang matinap lang. Kapansin-pansin din ang mga itinitindang produkto sa gilid ng kalsada. Sa hitsura pa lang ng mga paninda, mababakas na kasama ang mga ito sa mga kinuha sa mga grocery at supermarket. Sa hangganan nga ng San Juanico Bridge papuntang Samar, nakita namin ang nakatambak ng mga produkto. Nakita raw ito sa mga na-checkpoint na galing ng Leyte. Plano ng pulisya na ibigay ang mga ito sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Yung mga ninakaw po doon galing sa mga warehouse, yung malalaking warehouse po. May mga napadaan at nakiusap na makakuha ng produkto para maiuwi sa mga pamilyang biktima ng bagyo. Kasi po parang dumaan po ako kanina dito, may nakikita ko mga pulis po at saka mga bata na bumulot. Pagtingin ko parang mga sabon lang naman po. Piling ko mapakinabangan pa dadalhin ko na po sa amin, baka sakaling mapakinabangan po sa amin. Halos isang linggo na matapos ang delubyo ng bagyong Yolanda. Pero sa paligid, halos walang nabago. Ipaling man ang tingin sa kaliwa at kanan, pinsala sa buhay at ari-arian ang makikita. Mahirap daw magsimula. Tangi ang pagtaka sa lugar ang naiisip ng ilan. Kaya kung di makasakay sa eroplano, makikipagsiksikan sila sa dumadaong na barko. Kaya naisipan namin magpasibo lang muna ng 2 weeks or 1 month hanggang maayos na rito. Mahirap na dito, ma'am. Marami nang aagaw ng maraming tulisan. Hindi kami makatulog paggabi. Sa Barangay Baraspalo, Leyte, ilang bangkay pa ang nakuha habang ang iba hinahanap pa. Gaya sa ibang lugar, ginawa na ng mass grave ang nakuhang mga bangkay. Wala man, di man namin madala na yung mga konba, mga patay sa sementeryo, kaya dito na. Ang bangkay po dyan sa stage po namin, nakatambak na. Sino po ang papalibing? Kapitan po. Pero pag-usapan natin, tulungan natin to. Mistulang panaginip, parang pelikula. Ang ganitong katindi at kalawak na pinsala. Hindi nakapagtataka kung bakit may mga sumusuko, nawawala ng pag-asa. Pero ang nakakatuwa, may mga handang harapin ang hamon ng buhay, bumangon at magsimulang muli. Gaya ni Bona Garais, walang natira sa bahay nila. Sa pagbayo ni Yolanda, sa kabila ng sinapit nila, wala siyang balak umalis. Wala naman kami kasing malapitan ngayon. Kasi dito din sa Tacloban yung mga kamag-anak namin, yun din ang nangyari sa kanila. Ganito rin ang sinapit ni Moreta Corregidor, gumuho man ang kanilang bahay, pero hindi ang kanyang pag-asa. Wala po kami mang plano umalis dito kasi wala namang kaming pupuntahan kasi taga rito naman po talaga kami. May katulad din ni Francis Grefiel, ba't hindi man ang pinsala sa lugar? Isang movie na lang. Sa isang movie, ma-describe ko siya. World War Z. Talagang everyone was desperate. It's not the Tacloban I used to know. Jessica, yun yung isang masakit na katotohanan hanggang ngayon, ano, yung mga kababayan natin na talagang kumakapit sa patalim para lamang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay matapos na malagpasan nila ang napakalaking dagok nitong bagyong si Yolanda. Jessica? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo, Susan Enriquez.